January 4, Sunday 2026. Kumusta ang traffic dito na area? So far, hindi pa siya ganun ka-traffic, no? Since today is Sunday, so family day, walang pasok, walang trabaho sa mga private companies, no? In the offices. So bukas pa magre-resume lahat, estudyante, eskwelahan, mga teachers, government employees, private, no, sector. So lahat yan sama-sama na bukas, kumpulan na. Kaya expected natin yung traffic. Kahapon naibalita yung napakahaba, no, siksikan na traffic congestion sa may Serawan, Toril, Davao City na checkpoint, entry point area. So sa mga hindi taga Davao, trivia lang, or I would let you know na ang Davao City ay meron kami ditong tatlong entry point na talagang may checkpoint, no? Hindi siya basta-basta makakapasok, lalo ni mga mamadalang mga kontrabando, huli talaga kayo. Kaya dumadating sa punto na nagkakaroon ng siksikan sa mga ganong traffic entrance area papasok sa Davao. Bakit? Kasi nga Davao City is the safest city in the Philippines. Hindi siya tatawagin ng ganun, no, kung hindi lang basta-basta. Davao City, hindi siya tatawagin safety city kung hindi kami nagpe-perform ng ganun dito sa Davao City. Hindi kami nagpa-practice ng safety protocols and safety measures. So bago ka makapasok sa Davao City, kailangan wala kang dalang mga kontrabando. In some point, may makahalusot pero huli pa rin sa loob ng Davao City. Anyway, so bali, kumusta kayo mga nagbabakasyon? Kumusta kayo? Kumusta New Year nyo? Kumusta ang bakasyon? Ako, mga kasamahan ko, kumusta ko sila, no? Kung kumusta yung bakasyon. Kasi dapat resume ang trabaho by January 1 ng hapon, o di kaya ay parang pinospone ko na lang, ginawa ko na lang January 2. So resume kami ng trabaho, no, January 2, pero ganun pa din, no, like nag-i-enjoy pa rin, kitang-kita ko pa rin sila na nag-i-enjoy, naglalagalag, nagiinuman, ganyan. Sige, wala problema yan. Hindi naman to araw-araw. So yung trabaho, no, lagi-lagi yung trabaho namin. So nagkakaroon na kami ng break every Christmas and New Year. I mean, New Year lang talaga siya. So okay yan, once a year na paggagala, once a year na bakasyon, once a year na break talaga yan. So 31 kami maaga nag-close, no? 31. Sorry, basta 31 nag-close yung yung company. Tapos yun, mag-resume ng 3. So grabe yung bakasyon, di ba? So 31 to 3. So 3 days straight, no, in a row. Talagang puro inuman, laklakan, kainan, di ba? So yun yung mga ginagawa. So kayo dyan, kumusta naman kayo? Ganon din ba ang istorya ng inyong buhay? Ganon ba istorya ninyo sa inyong mga kasamahan, colleagues, companies, sa inyong mga katrabaho, sa inyong mga kanegosyo? So ganon ba yung niyo dyan, set up? So kumusta yung New Year? Sana ganon nga, no? So worst doon, ang iba ay napagod, kakaloto, walang katulong, walang tumulong. Meron namang pwedeng tumulong pero walang tumulong, no? So unfair yun na nagpakapagod kayo kasi iba hindi. Anyway, so yun lang, Davao City, no? So ganun pa rin naman, ang nagbabago lang talaga ang pitch at saka yung taon, pero yung hitsura, yung tayong mga tao, yung ating estilo ng ating pananalita, ng ating mga ugali, ng ating mga perspective, pananaw sa buhay, syempre yan ang babaguhin natin, no? Kung tingin natin na meron tayong mga ginagawang mga kamalian, meron tayong mga maling desisyon, or hindi tayo marunong mag desisyon, no, kung ano mang gusto natin, like mas sinusunod natin yung gusto ng iba, mas sinusunod natin yung desisyon ng iba or yung opinion ng iba, diba? So parang mas nababahala tayo sa ano yung pwedeng reaction nila or yung sasabihin nila. So I think it's about time na we have to prioritize ourselves na naman, no? Naman na siguro, like sa sarili naman natin. So yun bang ginagawa natin, gusto ba natin, di ba? Yun bang decision natin, para sa atin ba yan? So yun dapat. Pero syempre iba naman yun sa pamilya. First family, I mean family first, no? Parang ganun. Pero syempre nga, minsan piliin natin ang sarili, no? So wag yung ibang tao. At the end of the day, wala silang magagawa. Kung meron silang suggestion, welcome yung mga suggestion, welcome yung mga kailang mga payo o
welcome, tatanggapin natin yan at rerespetuhin. Pero that's it, minasosundin, no? Kung tingin natin medyo pigado tayo, ipit tayo sa kanilang gusto, so para ang magbe-benepisyo lang ay sila, so para hindi yata pwede yun. So dapat both side magbe-benefits, or kung hindi man, at least ikaw yung pinakaunang magpaparete sa sarili ko ano yung gusto mo. So yun lang yung mensahe ko sa bagong taon, bagong petsa, bagong taon natin 2026, no. So unahin ang sarili, pero syempre maging hindi tayo naman magiging narcissistic, ha, bawal yun, bad yun. So kailangan din na respetuhin talaga yung pananaw ng iba, intindihin, unawain, respetuhin, ganon. Pero hindi naman kailangan sundin, respetuhin lang, no? So yun yung pananaw nila, yun yung kanilang thinking, yun yung kanilang perspective. As long as hindi nila yun ginagalaw yung sayo, hindi nila pinipilit na yun ang paniwalaan mo na ukol or batay sa kanilang pinapaniwalaan or paniniwala, so okay yun, no? Basta walang pilitan. Kumbaga respect begets respect, no? So respetuhin nila yung atin at respetuhin natin sila, ganun. So kung talagang babalahurain nila tayo, so it's about time mag-isip-isip tayo kung magbabalahura back pa tayo sa kanila, no? Mag-fight back pa tayo, hindi, no? Minsan kasi may mga bagay naman, may mga pinaglalaban tayo, hindi naman din talaga kapakipakinabang. I mean, meron tayong may mga fight tayo in battles, or meron tayong mga kinakalaban or nire-rebat na at the end of the day wala din kwenta. Oo, ang iba talaga kumbaga ginagawa lang yung pambabash or pangingialam sa atin out of out of boredom, parang ganun, hindi talaga personal. Pero sa atin pinapersonal natin, so tayo ang lugi doon. So minsan piliin natin yung papatuda natin, yung talagang meron tayong pakinabang, yung ibig ko sabihin yung meron tayong mapapala, so that's the right term, I think, no? So meron tayong mapapala. So yun lang, ha. So traffic Davao sa Davao City so far okay, hindi siya ganun ka congested, light lang talaga, very light. Hindi siya abot sa moderate, light lang ta siya, super light traffic. So bukas abangan natin, syempre isa yan sa maaari nating tingnan, pansinin, abangan, i-observe, no, kung kumusta ang biyahe or kumusta yung traffic congestion sa Davao City, sa ating mga main thoroughfares, sa ating mga main roads, sa ating mga main streets, and mga busy intersections and crossroads, mga crosswalks, gano'n, no? So I don't know kung kailan ang pinakahuli para sa mga responsible na mga empleyado, para sa mga responsible na mga business owners, para sa mga responsible na mga tao na mayroong obligasyon na bukas magre-resume na, no, mga responsible na mga estudyante. So tomorrow is the normal day na bukas, no, so Monday. So magsimulang gumising ng maaga, maligo, tapos punta sa eskwelahan o pasok sa trabaho. So ibig sabihin hindi na pwedeng bumiyahe ng madaling araw, so depende sa rason, baka may mga emergency o mga bagay na hindi dapat talaga iiwanan, so bukas na lang ng umaga. Pero kung responsible enough, ganun, kung wala, except lang talaga sa mga emergency, I don't say, or I don't mean or I'm not saying na just because nagbiyahe ka ng madaling araw na bukas ang duty mo hindi ka na responsible, no. Tinutukoy ko dito sa mga taong irresponsible, yung alam nilang may pasok sila bukas, sila yung may dala ng susi para buksan yung mga pintuan, di ba? O yung mga roll up doors, di ba? So sila gwardiya, ganyan, tapos bukas pa bibiyahe, hindi. So dapat ngayon pa lang gabi, hapon pa lang dapat biyahe ka na papuntang Davao para makarating ka ng mas maaga sa gabi at makatulog, makapagpahinga at bukas back to work na, ganun. Tapos ipon ulit tayo hanggang sa December na naman at bagong taon. So yun lang, ha, ingat kayo lahat sa biyahe, wag magmadali, alright? Sa mga may sasakyan dyan, please be mindful sa inyong biyahe, pa rin, no, defensive driving. So ingatan nyo ang inyong sarili, maging ibang tao, kasi hindi lang kayo pwedeng madisgrasya, maaaring kayo makakapinsala rin ng ibang nag-iingat lang naman sana sa daan. So yun lang, ha. Prosperous New Year's 2026.